Live na ba tayo? Live? Ayun. Ayusin ko lang po ang aking framing. Isang magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at sinusubaybay dito sa Road News, Radyo Balita sa DWBL. Okay. Tayo po ay January 25 ngayon, 2025. Pansin ko lang napansin nyo rin ba na ang bilis ng oras at paglipas ng araw, di ba? At ngayon, habang tayo ay humihinga pa, ramdam nyo ba? Nalalapit na ang payday. Ang payday ngayon. Doon sa mga sumasahod ngayon, real talk lang, no? Pero bali wala naman ang kapag hawak nila yung budget o yung pera dahil sa taas ng gastusin ngayon, di ba? Mataas ang bilihin, mataas ang bayarin sa kuryente, tubig, at isama mo na dyan yung panggastos ng mga anak mo araw-araw, yung baon, pamasahe, andyan na lahat yan. Kaya yung tema ng namin yan paano ka mabubuhay kung ang sahod mo ay sakto lang sa pangbahay. Diba? Bago po tayo mag-umpisa ngayon sa ating usaping balita at issue sa bayan, tayo sumalubong na may ngiti at saya, puno ng panalangin at puno ng pag-asa. Tayo po ay manalangin para naman po tayo ay gabayan ng may kapal sa oras na to. Lord, maraming salamat po muli at kami po ay nakatindig pa ngayong araw ng Sabado. Mahal naming Panginoon. Salamat po sa biyayang ito. Sa biyaya po ng buhay. Nawa po kami maging papakipakinabang sa biyayang ito. Ngayon, Panginoon, kami po ay makatulong sa aming kapwa at sa programang ito. Lord, pagpalain po ninyo ang lahat ng aming nagagawa. And Lord, panalangin po ng lahat at makatanda, lalo na sa mga may sakit ng pangangatawan. Today, Lord, bigyan niyo po kami ng aming kakailanganin na lakas at lakas ng pangangatawan, Lord God, haba ng pasensya sa mga aming nakakaharap ngayong araw ng Sabado, Lord God. And Lord God, panalangin po namin lahat ng manggagawa at hindi kayo na po ang bahala sa aming bayan. Kami po ay sumasandal sa inyo. Mahal namin Panginoon. Panalangin ko rin, pagpalain ninyo ang mga Cebuyanon na umaasa sa kanilang laban
sa pagsira ng kabundukan at kalikasan dito sa Sibuyan Island. Nasadyang napakaganda ng Sibuyan. Lord, ang lahat na ito tungkol sa inyo at ng mga taga-Sibuyan. In Jesus' name, Lord. Amen. Pawis lang po. Pulis lang po ng pawis kasi walang signal po sa loob. Kaya naghanap ako ng signal dahil nandito lang sa labas ng signal. Kaya ito. Isang magandang araw ng Sabado sa ating lahat. Isang magandang araw, Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, Buboy Patriarca, para sa Road at sa DWBL. May mga pahabol po tayo bago tayo pumasok sa mga balitang ating nakalat sa isang linggo. Kailangan nating iparating sa ating mga kababayan sa saan man sulok ng mundo ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Bago ang lahat, may babatiin lang po ako. Hindi pwedeng hindi babatiin ito po ay babatiin ko lang si Ma'am Rowena ng isang happy birthday. Ma'am Rowena Sandicon, founder, lead convener, and president ng Cuisine, Philippine Rice Industry Stakeholder Movement. Mabuhay po kayo, ma'am, at naway madagdagan pa ang inyong buhay. Lakas. God bless po. Masaya po ako at nairaos na inyong panganakan. Yun, mabuhay na. Happy birthday po. At sa ating kaibigan na si Sir Orly Manuntag, no? Kailan lang nag-celebrate sila ng kanilang 2nd anniversary ng Gold Mine Franco Market. God bless po, Boss Orly. Nakita ko lang po sa post ninyo na nag-celebrate kayo at doon sa bumati din sa inyo, na kaibigan natin. Okay, sa oras na to, Lord God, patawarin. Huwag natin kalimutan tong isa. Kay Sir Daryl Baldos, alam ko nakikinig ka, aka Pogi, na siya lang ang nakakaalam. Kay Boss Mike, payday ngayon, marami na. At sa SLSSC, Morning Papawis, sa aking mga kabarkada yan sa Santa Lucia, yung mga kalaro ko sa tuwing umaga, papawis. Yan, kapag mga 4:30 AM, lalabang po kami dyan, basketball sa Barangay Santa Lucia. Ang aking mga kalaro ay isang mabait at kumpare ko rin po, no? Ito si Paring Dave Urla at si Boss JR. Motor ko, out mo na, ha? Kay Noel Ortillo, aka Matic. Bakit Matic? Pag Matic kasi, alam mo na this, yung counted. Yung dalawang aso dyan. At itong si Sir Jason, mabuhay ka. Okay, maraming salamat at maraming pang iba, kaso lang hindi tayo pwedeng bumati ng dahil sa siyempre okay. Background, sir. Sino po, papawis lang, no? Magandang hapon po. Live po tayo ngayon at napapanood
at napapakinggan sa DWBL Radio 1242 kHz. Mapapanood din po tayo sa Facebook page ng DWBL at sa Facebook page ng radyo ng Road News Balita sa Radyo. Mula sa lansangan, balitaan, timpilan at sandigan ng bayan, ito ang Road News Balita sa Radyo DWBL. Mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa ay tatalakayin. Ang oras natin ngayon ay alas 4:12 ng hapon matapos ang ilang minuto. Makalipas ang ilang minuto, araw ng Sabado. Okay, ang mga balitang aabangan at papakinggan natin ngayon nung papanood ng live stream sa DWBL. Isa na dito yung pinag-uusapan dito sa Senado, yung pinagtatalunan nila ng sexual education na inalmahan naman ng isang former justice na si Maria Lourdes Sereno, na yung Senate Bill ng 1979 dapat bang ibasura? International standard hindi pasok sa Philippine standard. Binatikos ito ni former Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang Senate Bill 1979. Meron po tayong interview dyan na irorol. Sorry po. Meron po tayong Sex Education inalmahan. Senate Bill 1979, dapat bang ibasura? International standard, hindi pasok sa Philippine standard. Kaya naman, binatikos ni former Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang Senate Bill 1979. Kami trained sa law na pag sinabing guided by international standards, the first question is, ano ba ang international standards on CSE? Duty namin yon as lawyers, and duty rin yon ng bawat senador. Then when you look at it, you will find out dalawa lang yan. Wala ka ng pagpipilian. Pag CSE, because term of art na yan eh. Term of art ng CSE in sexuality education. There's only the UNESCO and the WHO. In what way was I misleading the country kung ganito naman talaga ang required interpretation namin sa batas? Kasi kung wala naman palang international standard, edi meaningless yung batas na yan. Meaningless. Maglalagay ka ng two words that are very important, international standards, pero it does not mean anything, then it's a joke. Senator Risa Hontiveros maghahain ng substitute bill bilang tugon sa tunay na sinserong concern na sektor. Aking mga colleagues ay nag-withdraw bilang co-authors sa Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Nauunawaan ko po ang kanilang mga posibleng konsiderasyon, and I wish to take this opportunity to inform this body that I have given much thought to the opposition raised against the bill. Legislation, as they say, is the art of the possible. And while my personal convictions maintain that SB 1979 is a reasoned and appropriate response to this national crisis that is teenage pregnancy, mas nais ko na magkaisa tayo sa layunin na pababain ang teenage pregnancy sa Pilipinas at bigyang suporta ang mga kabataang nangangailangan.
Mr. President, nalulungkot ako that discussions on the bill have been muddled by so much disinformation. Sinabi nila na nasa bill yung 0 to 4 years old masturbation, anal sex, oral sex, at kung ano-ano pang mga konsepto na hindi akma sa mga bata. Natakot ang sambayanan. Pero uulitin ko, wala naman ang mga ito sa bill. At kailanman ay hindi ito makakapasok sa anumang panukala na aking isusulong. Naiintindihan ko ang kanilang mga konsiderasyon sa pagbawi ng suporta sa panukalang tutugon sa pagtaas ng teenage pregnancy sa bansa. May ihahay na kong substitute bill bilang tugon sa tunay at sinserong concerns ng iba't ibang sektor at grupo. Umaasa ako na pag-aaralan nila. At ayan po, kasunod na rin ang sagot ni Senator Risa Ontiveros na kasabay ay maghahain po siya ng substitute bill bilang tugon sa mga tunay na seryosong concern dyan sa sektor patungkol dyan sa teenage pregnancy ng bansa. Dumako naman po tayo dito sa good vibes na yung pinuri ng LTFRB ang taxi driver na matagumpay niyang naibalik ang 2.4 million na naiwan sa kanyang sasakyan ng pasahero. At binigyan ito ng pagkilala ng kanilang city mayor dyan sa Iloilo. Meron po tayo dyan naka-alalay na video. Pinuri at pinangaralan ng LTFRB ang taxi driver na matagumpay na naibalik ang 2.4 milyon na naiwan ng kanyang pasahero sa kanyang taxi. Bagamat malaking tulong sana sa kanilang buhay ang 2.4 milyon na pera sa bag na naiwan ng kanyang pasahero sa kanyang taxi, pinili pa rin ng isang taxi driver sa Iloilo City na kunin at i-report sa pulisiya para maibalik sa pagmamayari nito. Sinabi ng taxi driver na si Anthony Barredo Aguirre, residente ng Barangay Amparo sa Pabia, Iloilo, na nakauwi na siya nang tumawag ng kanyang operator at nagtanong kung may naiwan bag sa taxi niya. Nang tingnan ni Aguirre ang passenger side ng taxi, may nakita siyang bag sa ilalim. Sa halip na magpakita ng interes, dinala ni Aguirre ang bag sa police station. Napag-alaman na pagmamayari ng isang Rudy na mula sa Palawan ang bag, kasama umano ang asawa at mga apo, nang maiwan ang bag na isang backpack. Kaya naman binigyan ng pagkilala at pinuri sa kanyang katapatan ayon sa lokal ng pamahalaan ng Iloilo. Bibigyan ng pabuya sa ginawa ni Aguirre ang driver ng taxi. Halaga na ibinigay ay 20,000 bilang isang honorary citizen. At ayan po ang magandang loob ng taxi driver at naisoli niya ang 2.4 million na yan. No? Sabi nga dyan sa 2.4 million na yan yung 2.4 million ay talagang hindi niya hiniyaan ang pasaklaw na matukso yan sa pera niya dahil malaking pera yan, 2.4 million yan. Na ewan ko lang din, no? Sa iba na anyway, dyan mo makikita ang tunay na hindi nasisilaw sa pera, no? Dumako naman tayo dito sa LTO na nagtala sila na umabot na sa 262 ang nahuling truck na pudpud na yung bulong. Kaya sila ay naghigpit dahil marami ng aksidente na nangyayari sa kalsada. Kaya naman ang LTO na si
Secretary Asik Vigor Mendoza II ay nagbaba ng utos na manghuli sa mga hindi sumusunod sa mga protocol pagdating sa mga safety rules. Umabot na sa 262 ang nahuling truck na kalbo ang gulong ayon sa LTO. May kabuoang 262 truck na ang nahuli at natikitan dahil sa paggamit ng mga sira-sira o kalbong gulong at iba pang paglabag sa safety road simula Disyembre ng nakaraang taon ayon sa ulat nitong Miyerkules ng Land Transportation Office o LTO. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II, ang pinaigting na panguhuli sa mga truck ay isinagawa upang hindi na maulit ang malagim na aksidente sa flyover ng Katipunan, Quezon City noong Disyembre ng nakaraang taon. Magugunitang inararo ng isang truck ang ilang sasakyan kung saan 4 na tao ang nasawi at 24 ang sugatan. Kasama sa pinaigting ng visibility ang pagdideploy ng mga LTO enforcer sa pagitan ng gabi at madaling araw kung saan wala ng truck ban, lalo mga urban areas. We have already issued show cause order for almost half of them and we will issue more SCO to cover the rest of those apprehended. The SCO include both the driver and registered owner of this delinquent truck, ayon kay Mendoza. Sabi ni Mendoza, labis ang karga at paggamit ng mga sira-sirang gulong at lubhang mapanganib at nalalagay sa panganib ang buhay ng lahat ng gumagamit ng kalsada. We will continue monitoring the compliance of truck owner and drivers on road safety. Kaya sa mga driver at may-ari ng mga pasaway na truck na ito, huwag ninyong hintayin na mahuli dahil tiyak na patong-patong na problema ang kakarapin ninyo, dagdag ni LTO Chief. Okay, tumako naman po tayo sa sports, sa balitang sports, no? Yung billiard, Shark Billiard Association, SBA, Shark Arena and Sports Bar dyan sa Murato, Quezon City. Layunin ng SBA na bigyan ang milyong-milyong mahilig maglaro ng bilyar sa mga Pilipino. Sa aming panayam kay founder and Chief Executive Officer ng SBA na si Hadley Mariano sa pamumuno kasama dito ang team ng Road News, no, sa pamumuno ni Michael Rosario at ni Joel Amongo at JM Darwell Baldos. Personal namin na kausap yan si Executive Officer Hadley Mariano. Dito hinikayat niya ang mga mahilig maglaro, lalo na yung mga talagang mahuhusay diyan. At kasi sa kanila meron ng mga liga kung tawagin. Plano niya magkaroon ng liga bukod sa nangyayari ngayon dyan sa kanyang bar, yung billiard play nila online, para nais niyang palaguin pa. Ang plano niya ay maging nationwide ito. Ito po ang aming panayam kay Executive Officer Hadley Mariano. Panoorin po natin. Sa mga players na nag-a-aspire maging professional o makasali dito sa SBA, magkakaroon kami ng tournament baka this coming March, ang SBA Philippine Open. Inaanyayahan ko kayong sumali
para mapansin kayo ng mga team owners ng SBA. Malay nyo, ma-scout kayo, ma-recruit kayo, sumali kayo sa draft pick para mapili kayo ng mga team owners. Alam naman natin ang bilyar medyo hindi pa siya ganun ka-develop na sport, unlike sa basketball. Kunyari, bata ka, gusto mo maging professional basketball player, magva-varsity ka sa school. Hanggang sa makagraduate ka ng high school, varsity ka naman ng college, pag-graduate ng college, pwede ka na mag-professional. Sa bilyar, wala tayong ganun. So, yung kumbaga hindi namin ginagawa stringent yung mga requirements, so hindi namin pinahihirapan yung players. Basta't meron kayong GAB license, pwede kayo sumali sa draft pick namin. Para sa amateur players naman, meron kaming tinatawag na Sharks Executive League. Ito yung para sa mga working professionals o mga may trabaho o mga professional, mga doktor, lawyers, kahit sino na basta amateur na mahilig magbilyar, pwede kayo sumali dito sa executive tournament namin. Although ang season 1 namin magsa-start sa Feb 2, executive league namin magsi-season 1 na kami nitong Feb 2, puno na yung slots. So abangan nyo yung announcement namin for season 2. So para ito sa mga fans na gusto ma-experience yung Sharks format, makalaro dun sa Sharks Arena, maramdaman nila na professional sila o ma-experience nila maging professional. At live din ang mga amateur games namin sa One Sports. Napakaganda nung season 1. Exceeded yung expectations namin, pati nung mga team owners. At saka yung mga fans, talagang nakita ko na engaged sila doon sa laro. At marami na rin bagong fans na nanonood. Dati hindi nanonood ng bilyar. Ngayon talagang natutuwa sila kasi naging exciting yung sport. Masaya. Tsaka yung pagdagdag namin, yung pag-allow namin ng sharking, malaking tulong. Kasi na-engage yung fans, tas ang dami nag-comment, naging spectator sport na yung bilyar. Kaya natuwa kami doon sa naging resulta ng season 1 namin. Season 1 na trial season namin na tumakbo kami ng 3 months. 3 months. Tapos nag-finals kami. Ang nag-champion yung Taguig Stallions. Okay. Sa season 2, tatry namin habaan. Depende kung ilang teams ang makakasali. Pero ako kasi, since bagong concept pa lang siya, ang gusto kong idagdag na team, kahit isa lang, masaya na ako. Masaya na ako. Kasi, syempre yung season 1 namin, alam natin na trial season yan, showcase season. So, ang revenue nung liga, hindi pa ganun kalaki. Siyempre, bago, startup siya. Ngayon, pagpasok ng season 2, may konting papasok na revenue dyan. Kaya konting teams lang kukunin namin para ma-maximize ng mga teams yung profits nila for season 2. So, pag ready na yung liga natin, tsaka tayo magdadagdag na mas maraming team. Taguig Stallions, MSW Manila, MSW Mavericks, Quezon City Dragons, tsaka ang Negros Occidental Pillars. Yan ang unang 4 na teams na nakasali sa season 1. Players, masaya. Tsaka ang magandang nangyayari doon sa players, sumikat sila. Sumisikat ngayon sila. Ang kwento ng mga players sa akin, pag uwi raw nila ng probinsya after ng championship, pinagkakaguluhan sila sa probinsya nila. Kasi napapanood tayo sa One Sports eh. So nakikita ng mga kababayan natin sa probinsya. Sa season 2, ang pinakamaganda talaga magdagdag ng teams. Kasi para yung ibang gusto sumali ng SBA, may sasalihan na team na bago. Kasi pag dumami yung teams natin, mas maraming players na pwedeng ma-cater o matulungan ng SBA. Actually, ang isa sa mga malalaking sponsors namin ngayon, yung Tanduay. Ito, yung MSW, Mega Sports World. At iba pa, sila Mulak Ensaymada, Don Benitos, marami pang ibang sponsors. So, maraming naniniwala at maraming sumusuporta rin sa amin. Yun ang talagang goal namin. Na pagkaya na, kunyari, kaya na ng mga team owners at mayroon na tayong mga arena sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, pwede na magkaroon ng home and away. Kumbaga, dadayo yung mga home team papunta sa kalaban. Yung kalaban, minsan dadayo naman dito. Para yung fan engagement, yung cheering, maramdaman talaga. Kumbaga, pag nandun ka sa home court ng kalaban mo,
sisigawan ka ng mga nandun. Siyempre, gusto nila manalo yung team nila. Diba? Pag nandun naman sila, gagantihan nyo naman. Yun yung gusto naming dynamics na magawa sa SBA. Siguro para sa mga nanonood, subukan nyo yung produkto namin, panoorin nyo. Mas maganda kung manood kayo ng live dito sa Sharks Arena kasi iba talaga yung experience pag live. Ginawa naming spectator sport itong bilyar. So gusto kong ma-experience nyo. Ang entrance dito sa arena, libre lang. Nandito lang kami sa 234 Tomas Morato Ave, Quezon City. At ayan si Executive Officer ng SBA na si Sir Mariano. Napaka-humble, di ba? Ang plano niya, parang yung mga basketball league, di ba? Yung mga pang dayo-dayo, yun ang gusto niya mangyari yan, para makilala ang mga player na batikan din manlalaro na kagaya nila Efren Bata, Reyes at Bustamante, di ba? Sumigat na sila at ngayon, may mga tao rin naman na gustong sa pamamagitan ni Sir Mariano, magiging kilala ka rin at kanyang manlalaro bilang Hitler. Sa ilang sandali, hintayin natin tumawag si Ma'am Vivian Rios na dapat kasama natin dito. Meron lang siyang importanteng kinausap, kaya hintayin natin ang kanyang tawag. Pakapiyawan na rin po natin na kilalanin natin si Ma'am Vivian kung sino ba talaga si Vivian Rios Carmona na tinawag ng Ate B ng Sibuyan. Bakit nga ba? Kailangan natin ng konting sandali. Ang kanyang tawag, okay. At ito na po siya. Ito natin. Vivian. Magandang hapon. Wait lang po. I-loudspeaker ko lang. Okay. Magandang hapon po sa kapinig o nanonood ngayon. Andyan na po si Ma'am Vivian sa linya. Ma'am Vivian, nais ko lang pong ipagpatuloy yung naputal natin usapan doon nakaraang Sabado. Hindi ko masyadong na-clear kung sino nga ba si Ma'am Vivian. Dapat namin kilalanin bilang natatakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno. Sino ho ba talaga si Ma'am Vivian sa larangan dito sa Sibuyan? Okay, boy. Hindi lang po si Ate B ng Rodron. Ako ay natulang sa San Fernando, Sibuyan, Rodron. Dito po ako pinanganak sa San Fernando. Hindi po ako lumaki. Nag-aral po ako lumaki. Hindi ko nila yung pumalang ang buhay sa Manila na dahil wala ako na po. Ang ikaw nila ay maganda ang tutunan sa kanyang pag-aaral ay malayo para dito. So, sa tutunan lang gusto ko kumita ang bata. Kaso ang gusto ko ng aming mother at ating kong midwife, kilala po ang nagtutulong anak Ella Carmona. Video Carmona. So, ito ay sabi niya, gusto ko sa'yo na mag-teacher, guro. Kaya pag natapos ko aral, tumigil ng San Fernando. Hindi ko mag-teacher. So, yun ang isang matutuloy na lang. Nagtutuloy mo na tayo na ituro. Kung ako magtuturo ay San Fernando College, sa Medium na Manila. Hindi po ako magtutuloy dito kasi ang isip ko naman, kung pumunta sila sa Manila, wala naman silang experience doon at mag-anak sa business na doon po ako. So, doon ako kasi bilang pamilya hanggang ituro ko dahil sa Pacific College, Ayat Academy, hanggang tayo ay nagpunta sa ibang larangan ko. Tayo ay naging general manager at ang part of that company. Yun po, ang aming pinagpulan.
Ang ganda naman pala po ng inyong background, pero bakit po kayo papasok sa politiko? Okay po. After po, pagkasok sa politiko kasi mas marami ako matutulugan eh. Kasi di ba, pag sa politiko pa, kung sinasabi nila, no, makatulog ka naman, tutulogin mo sa tao. Pero hindi ko po kasi ang level kapag nasa politiko pa. Dahil ito pa ay simula lang naman yung interest ko talaga. Dahil siguro na ay nilbilan. Sabi na natin yan ang sabi ko. At ginagsak ko sa atin, tapos magtusunod na negosyo ako, no, sa may Hilton. At silang student leader nila sa elementary high school college, ay tutunan ko rin ang mag-servisyo yung tinatawag na servisyo. Dahil po ay active student leader, even in college. So, galing din sa isipan ko, maliit pa ako na sabi ng aking mother, kailangan mahalin mo ang pamiliin at kailangan dapat mo unawain na o sabi kasi ang piliin ay yan ang mahal din ng ating Panginoon. Nasa na tayo mahal, pero mas kailangan nila tulong. Unahin mo ang mga maliliit, walang boses, walang kakayahan, financially, walang kakayahan, magsalita, dahil walang nakalaman. Yun, so yung isip ko dahil makasapali, kumapagpigyan sa servisyo, tayo mag-servisyo ng tapat. Dahil alam natin, sana lang, magpatutuan. Kung pala ay makitigil sana, ulit ako pinila. Pero nasa kaampanyan yun, boy, nasa kanila, kapagsaman talaga na nasa batang dati niya, mga taong bayan ay ayaw sila gawin pinagdan sa lugar, hindi sila matutulog. That's why, sa interview na to, nananawagan din sa aking mga kababayan lalo sa England. Well, magkailan tayo, natin nalaman na matira at kasi hindi pa sa aking mga pitupinan, ako 54 pa lang, sooner or later, tayo lahat natanda. Pero ang iniwan ng legacy, paalala nila para sa ating mga ako, mga kabataan, hindi ko pa lamang, para sa kanilang pitupinan, ating pagkakamana, huwag ipagina. Maliban at lagi na sa public service din, kahit sa Manila ako, no? Sabi sa gusto naman, Rosary, doon ka. Sabi natin naman sa nasisyo, nagsabihan ko, at habang ako'y nag-take also, sinasabay ko ang public service ko, sa pag-service sa Rosary, sa una. So, now, na may problema sa Sibuyan, naisip ko, kailangan na ako ng Sibuyan, kailangan ako ng Uklon. So, when sumiwan yung buhay ko sa Maynila, kasi kami nang babalik, sila din ako ang makaalaman, sila din ako ang niyakul, sila din ako, hindi ako ganun kayaman po, pero mayaman ako sa pagmamahal, mayaman ako sa pag-servisyo ng tao. Na hoping na natutunan ko sa Maynila, sa Sudan, next month na nabuo sa ibang bansa, sa iba-ibang lupa, grocery club ng mga kakilala natin. Kaya madalang pa yun, karulon. Okay. Pero ma'am, bilang isang teacher, di ba, at businesswoman, baka gawin yung hanap buhay pagpasok kung sakasakali kayo palari sa Kongreso, baka gawin yung hanap buhay ito. Magandang yan, boy. Ang pinagdalong ko na yan. Kasi, boy, nagsimula ako na lahat tayo ay lilitan sa mundo ito. Kung meron man tayo, yaman na ngayon, ay dito, iwan natin yan. Iwan natin sa ating mga malubuhay. Ito na tayo madadala. So, ang gusto ko, basta ako kumakain ng 3 times a day. Wala akong sagagalo na masaya na ako, boy. Hindi natin kailangan ng laman. Kailangan natin legacy. Mag-iwan ng legacy kasi ngayon, kailangan ng mga kabataan din. So, bilang isang guro, nais ko mabasa, ipag-record ng sa pag-aaral, mag-iwan ng focus ko, ilang malaging focus ko. Ilang ang pamilya ay very, ang kanila, ang primary na unit ng isang bansa o government ay ang family. Sabihin ko, sunod yung kailangan. Kasi pag-move ng ating mga kabataan, kaya kung naman kung saan tayo move ng ating mga pag-gagaling ng guro. Ako ay isang parang anak doon ng isang
Tayo din ako sa public school. Pero ang aming college ay state college. Yung when I used to Pinakon University, galing ako na. So, hindi yun dahil sa saan ka nag-aaral. Pero dahil mahusay ang mga guru at sa campus. That's why may magdabat kampo dito sa edukasyon. Dahil kung saan magbuhong sa atin kasama ang pamilya at ang ating komunidad sa pinagdalawan buhay. Yes, ma'am. Hindi ko natin gagawin negosyo yan buhay. So, tayo magtaban, tayo dapat mag-pilpil kasi may mga ka ng tao with effort. Pero hindi pa tayo pinangaman niya. Naklaro lang natin. Hindi pa tayo sa interview na to. So, hindi natin gagawin ito. So, ma'am, total, nasabi nyo rin na concern kayo sa mga kabataan. Yung mainit na usapin dito sa Senate at dito kay former Justice Lourdes Sereno, yung sexualidad ng mga kabataan, pabor ba kayo na sulong ito o ano sa tingin nyo? Bilang isang nanay ko, ayaw ko ng ganon, pero dapat ganon. While sa social media, kahit saan, nababasa, pero sa murang edad ng mga bata, hindi kailangan. Yung naman malalaman nila yan, pero pwede yung basic lang, pero sa tamang edad, sa tamang approach. Sana meron po doon na gagawin sila ang pinakita rin ng libro. Actually, dalawa yan. Pero, dapat may po doon, ano lang dapat ituro, no? Kailangan may limit. Hindi dapat kailangan na iuso dahil kailangan talagang patayan. May limit dapat. Hindi lang magulang. Mahirap yun sa aking pananaw. Hindi dapat simulan murang edad. Lastly, ma'am. Okay. So, salamat sa ganyan. Lastly, ma'am, ano naman ang mapapangako nyo sa mga kababayan nyo dito sa Sibuyan na ngayon ay kulang sila sa hanap buhay, yung pagkakitaan dito? Anong maibibigay nyong hindi ba pangako? Basta ano? Anong mensahe nyo? Okay po. Hindi tayo nakakako na kung ano ba kaya na gawin. Pero may magagawa tayo. Yun na napagin ko na wala akong network kung saan ako matagal, nahihila na pagbabalik ko. Dito sa Sibuyan sa Bugurulot, tayo papalanin, salamat. Papalanin pa rin, salamat. O di ba, family? Nag-iikot ko alam ko rin, di ba? Look up ko lang. Balik mo, matikuhan, ito po yung mga nagsasorta naman. Malakas, di ba? So tayo ay bigyan ng buhay. Pero number one, kaya sinabi ko, paglisan ko po, kailangan ng edukasyon na importante. So, naisip ko na bawal kung naman, bawal pamilya. Naisip ko trabaho sa pamilya. Naisip ko trabaho sa kumara ng mga kapatid. Dahil lahat ng pamilya, ang mga anak ay walang trabaho lahat. Nakatampay na. Hindi yung kampay na yun. Baka pwede natin ito ka ng skill. Kasi baka umapak ng pamilya, hindi marunong. Ako po'y marunong mag-welding ako, marunong mag-pamilya, mag-electrical. Ilang kasain natin, mayroon tayong test na tawa. Para mahusay ko na sila, para isamang natin ano pang laban, para sa hanap buhay. Para political will ang kailangan ng lumanos. Panahon na, ito boy, panahon na bakit naman, at kayo, kumbaga bakit naman, para may boy. Ang tanong, okay, hindi naman, hindi maulit. Ayaw, hindi naman pala yung okay, hindi mo kalagyan. So, pati po, yung bago. ang tanong, ma'am, babae nga ba? Babae ito po, ito tayo. Sabi na, pag hindi ka babae, hindi ka na. Dalawa akong anak, magdalino at sama ka niya. Okay. Portado nila, ang halawang laban, susukutin ko. Pero ano po even that I serve people, even in elementary, high school, at college, mas ang feeling ko, ang saya. Kaya, kung akong bata, ako sinasabay ko yung public service kasi na-enjoy ko pa. Dahil wala ka kasi, di ba? Ang ko na pag-i-enjoy ko, ako palang kailangan ng pag-ibig sa taong bayan. Okay. Salamat po sa inyong oras, Ma'am Vivian, kahit kayo ay busy sa araw na to. Ano ba magiging ganap bukas dito sa Sibuyan? Okay po, salamat na dito mga sa Sibuyan. Salamat sa kanila, meron
Papayaman rally bukas, alas 9 umaga, pagkatapos ng second pass sa Plaza, South Plaza, ng San Fernando, Iguyan. So, nanawagan po tayo, dapat kayo may mga time keepers bukas. Salamat din po ay pag-conference ng ating Vice President na Kuya Parker na ginagawa natin sa Latina ng Alcatraz. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan po si Ma'am Vivian Rios, tumatakbo sa pagka-congresswoman ng Sibuyan. Maraming salamat, Ma'am. Salamat po. Thank you very much sa lahat ng nagtuan sa pinigin. Bye-bye. Thank you po. At ayan po si Ma'am Vivian Rios Carmona. May kapapasok lang na balita, no? Ito ay usapin sa titingnan natin, no? Usapin sa kung naririnig niyo yung usapin dyan sa multinational buildings dyan sa may Parañaque. Parang nagkaroon na sila ng linaw dahil ito babasahin ko. Motion hinihiling ng mga complaint appeal ng komisyon na ito. Butasin ng isang nakaraang motion, ibig sabihin urgent motion designation special sheriff. Sa kanilang urgent motion to designate special sheriff, idineklara ng mga complainant appeal ang desisyon ng komisyon na may petsang Abril 28, 2021 ay nanatiling hindi nasisiyahan ang mga dispositive na bahagi na ito ay nagbabasa. Kung saan ang mga lugar inaasahan na mga apila na tinitingnan at ang desisyon ng EDSA, Regional Adjudication Branch National Capital Region na may petsang 30 Hunyo 2020 ay tiniyak na pamamagitan na nito mga pagbabago tulad ng sumusunod. So, ito, bibigyan natin ng report tong bagong ano na to at hindi pa masyado natin nababasa kung anong talagang nilalaman na itong nilabas ng multinational, no? Gagawin po natin ang report to para i-cover natin to kung ano man ang nilalaman nito. At nandito tayo ngayon sa Sibuyan para i-cover ang mangyayaring karaban bukas ng alas 9 ng umaga, kaya tayo nandito tumuloy at tayo na-imbitahan ni Ma'am Vivian Rios at ng mga Sibuyano para personal natin ma-cover o ano man yung mangyayari dito sa kanilang anniversary. So, sa ganap na alas 4:50 ng hapon, tayo ay nagbigay ng konting balita sa ating mga tagapakinig dito sa DWBL at ang Road News balita. No, yung mga balikan natin yung nagsoli ng 4.5 billion, no. Saludo ko sa iyo, sir, sa ginawa mo na hindi ka nagpatukso, di ba? Diyan sa malaking halaga na yan. At malaking, alam mo naman, kapag may ginawa kang maganda, may biyaya kang, may babalik sa iyo. Di ba? May good karma na sinasabi ko. At bilang pagkilala sa nationwide yan, yung pangalan mo na yan. Hindi lang dyan sa lugar nyo, kundi buong Pilipinas na narinig yan. At magandang points yan sa ating mga Pilipino. Dahil basta saludo ko sa ginawa mo, hindi ka nagpasilaw sa halaga ng pera. At dun sa yung business na yung sports sa billiard, di ba? Hindi lang basketball ang makikilala ka sa larangan ng laro ng sports
ng ganyan. Kundi sa bilyar din, kagaya nila Efren Bata, di ba? Sumikat at kinilala sa buong mundo. Yung dalawa na yan. Kung mag-isa pangdayo. Pangdayo na nga sila. Di ba? At ngayon, sa tinayo ni Executive Officer Sir Harley Mariano, na mungkahi niya na yung mga gustong gumaling at magaling na at gustong makilala, pumunta lang po kayo dyan sa Shark Bar dyan sa Morato, dyan sa Quezon City. Madali lang po makita yan dahil malapit lang po yan sa ABS, dyan sa dati kong trabaho. Anyway, may 6 na minuto na lang po tayo para matapos ang oras na to. At maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at nanood ngayong araw ng Sabado. Kaya ng sinabi ko sa pray, Lord, i-touch niyo po ang mga taong may magandang loob. Lord, kayo na pong bahala sa kanila. Yes. At kay Sir, okay, hanap pa. August na. Gaya rin ng yung mga binaba ng utos ng transport. Yung mga driver na alam yung gulong nyo na ginagamit yung sasakyan, kung talagang kapag bumreno ka, dumadaos-os na yan, sanhi na talaga ng kumalat ka sa kalsada. Kaya sumunod na lang po tayo. Huwag na natin yung manghinayang sa magpalit ng gulong. Dahil imbis na ikaw lang, magkakaroon ka pa ng damay, lalaki pa yung gastos. Diba? Lagi natin i-check yung yung preno, yung gulong, nasa bago ka kumuha ng lisensya, laging tinatanong yan kung ano yung unang gagawin mo kapag ikay sasakay ng sasakyan. Diba? Yung check brake, check clutch, horn, ilaw, air, ng gulong, diba? Yung mga ipitan mo yung gulong, yung stud, lagi mo check yan bago ka umarangkada, diba? Kaya nga road use ang title ng aming page, laman ako ng lansangan at isa rin akong naging PUJ driver, kaya nga naging rin po ako ng driver ng mga iba't ibang company. Kaya meron pa tayong 5 minuto bago mag-alas 5 at bago matapos ang araw na ito. Nais ko po magpasalamat sa inyo. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli po na ating pagkikita, makakaasa po kayo. Makakaasa po kayo na sa ating mga tatalakayin sa mga susunod ay makakatulong patungkol sa ating diyan sa mga kababayang Pilipino na hindi na alam ang mga nangyayari sa ating kapaligiran at yung karapatan natin bilang Pilipino. Tatalakayin po natin yan. Wait lang po tayo. Ang inyong pong lingkod, Buboy Patriarca, sa pangunguna ni Michael Rosario, ay miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po.